broken. Nandito ako. Kahit ano pa ang nararamdaman mo, Kevin is here to set your mood. Ilang buwan na siyang nagpapasaya kasama ang mga girl kada. Ngayon, siya naman ang magsishare ng kwento niya. Ang dating shy singer, ngayon ay loud and proud na niyang ibinabahagi ang kaniyang kakulitan at talento sa kada umaga. Sa dami nila, ba't ikaw pa? Lagi na lang tanong nila. Ako may nagtataka, gusto kong umiwas na. Isip ko ngayon'y nalilito, kung bakit ang dami nagkaganito. Ikaw, ba't ikaw ang nais ko? Kailan kaya sila titigil sa paninira nila sa'yo? Marami nang sinasabi, puso ko'y walang paki. Isip ko ngayon'y nalilito, kung bakit ang dami nagkaganito. Ikaw, ba't ikaw ang nais ko? Damdamin ko'y nalilito, ayoko nang gamitin ang puso. Lagi na lang akong bigo, para bang pag-ibig ay isang laro. Sa tuwing ika'y naisip, lagi na lang akong nangangarap. Dahil ika'y isang panaginip, kahit ito'y masakit. Dahil mahal, mahal na mahal kita, ngunit ba't ako nasasaktan? Damdamin ko'y nalilito, ayoko nang gamitin ang puso. Lagi na lang akong bigo, para bang pag-ibig ay isang laro. Sa tuwing ika'y naisip, lagi na lang akong nangangarap. Kahit ika'y isang panaginip, kahit ito'y masakit, nandito ako. Ikaw, ba't ikaw ang nais ko? Ako'y iyo. Grabe, Kevin! Kwentong Kada presents Kevin Almario! Kahit araw-araw na kitang nakasama na, amaze pa rin talaga ako. Thanks, Ito yung single, First, tama? Pwede bang ikwento mo to, i-detalye mo sa mga kada natin, kailan mo sinulat? Nako! Sinulat ko yan nung year 2000 or 2001. Hindi ko na matandaan eh. Basta ano yan, fourth year high school pa lang ako, sinulat ko yan. At kung
mababasa mo yung unang-unang pagkakasulat niyan, cringe ka talaga. Yun nga kasi eh. bata yung nagsulat eh. Oo. So nung naalala ko yan, nitong taon lang na to, kasi meron akong kaibigan na nagsusulat. Sabi ko, saan kaya yung mga sinulat ko? So may naalala akong sinulat. Ito nga yung Bakit Ikaw. Dati, kaya cringe fest pa yan kasi ang title niya ay Ako'y Iyo. Ganun kalalim yung, yung pinaghuhugutan Asan ng ka ba Kevin nun? Almarin. Ano bang pinagdadaanan mo nun? Bakit ganun na lang kalalim yung hugot mo? Kasi di ba, meron, dadating ka sa sitwasyon kasi siguro naman nung bata ka, meron kang crush na hindi ka crush. Ouch! Di ba? Sakit mo naman magsalita. Ay, sorry. Okay. Wala naman akong ibang alam na gawin para magpapansin. So, ang ginagawa ko, kumanta, magsulat ng kanta. Tapos ayun, papaulit-ulitin ko lang siya. Tapos, free-flowing pa yung yung thoughts mo dahil wala ka pang masyadong iniintinding judgment ng outside world or outside influence. Kaya ang dami kong naisulat. Ayan, yun alala ko. Grabe yun. Kaya pala matindi yung hugot. Kasi lalo na pag bata tayo, pag nasaktan pa naman tayo, very emotional din no? Oo, yung alam mo yung parang matisod ka lang, ang dami mo nang naisip na na problema ng buhay, mga ganyan. Oo. Tapos susulat mo na yun. Tapos maalala mo na kung sino yung mga nanakit sa'yo, mga ganun. Kaya ang daming hugot sa first. Pero naisip mo ba nung ginagawa mo yung song na magiging single ito palang araw na naipalabas mo na this year? Yun nga isa sa mga ipinagtataka ko pa rin hanggang ngayon, yung mga nangyari sa buhay ko nitong mga nakaraang 3 taon lang. Kasi ang bilis yung mga kapatid ko sa industriya, sinasabi nila sa akin yan na yung mga nangyayari sa akin, pangarap din lang ng mga musiko. I'm sure yung mga iniidolo kong musiko, nagawa na nila to. Pero yung mga pangkaraniwang katulad namin, pangarap lang namin yan Tapos biglang pagkababalik-balikan mo, lahat pala nang hinihingi mo noon, mga iniisip mo, kahit yung mga hindi mo iniisip bigla na lang, nagawa ko na pala. Nagawa ko na pala siya isa-isa. So kahit yung sinusulat ko pa lang siya, nagjo-journal kasi ako. So yung mga nakakatuwang tignan, yung mga ginornal ko mga 5 years, 6 years ago, na nga seemingly ang bababaw ng mga gusto mong mangyari. Matatawa at maluluha natawa ako at naluha at the same time kasi nakuha ko na pala to. So gaganon ko na yun. Lalagyan ko na ng malaking linya. Wow. Isa-isa yan. Parang bucket list ba? Hindi ako nagbibiro, buong pahina ginaganon ko wala pang 5 minuto, nagawa ko na pala lahat. Kaya nakakataba ng puso. Simulan natin dun sa umpisa kung paano ka naging Kevin. Kung sino ba si Kevin Almario, di ba? Parang bago ka dumating dito, maraming pangyayari sa buhay mo na nag-mold kung gaano ka katibay ngayon. Isa na dyan yung pagiging breadwinner mo. Oo. Ang pagiging breadwinner ko, maniwala ka, hindi ko gusto yun. Paano? Siyempre, ang nanay ko, proud na proud sa akin tawaging breadwinner. Pero ang katotohanan yan, parang normal lang siguro talaga na may tao na tatanggi ng responsibilidad. Kasi, Tinanggihan mo to? lumalaki akong spoiled Kasi, paano ba, mag-isa akong apo na lumaki mag-isa. Marami namang apo ang mga lolo't lola ko. Pero nung time na yon, lahat ng luho ko, lahat ng gusto ko nasusunod. So dumating yung punto ng buhay namin na sumadsad yung kabuhayan, nagkaroon ng sakit ng tatay ko. Eventually nawala na siya. Sumunod na rin yung lolo ko. During those times, hirap talaga. As in, mahirap. Naging mahirap siya kasi bukod sa hindi ko yun alam, yung ganong klaseng hirap, hindi ko siya tanggap. Nandun ako sa state of mind na, saan yun nakuha? Nagugulat ka ba? Ano ba? Ilang taon ka nito, Kevin? I think I was 6 or 5. Nung naranasan mo na yung hirap? Kaya ako hirap na hirap, teenager na ako. Nandun na yung yabang ko na parang magka-college na ako. So sinasabi ko sa tatay ko, Dad,
dapat meron na akong kasi sabi ko, mga 20, 21, dapat may kotse na ako. Alam mo yung mga tipong gusto ng... Nasanay ka sa bigay Oo, yung luho mo. oo. Tapos, ang nakakalungkot pa nun, nakakatawa na nga lang pag-usapan ngayon. Pero syempre, bilang bata ka, I think the feeling was valid. Kung kailan ako graduating, doon ako nailagay sa public school. Syempre, sanay ako sa private school na ito pa nga yung nakakainis din sa ugali ko noon. I look down on people nung bata pa ako. I look down on people who were in a public school. Kumbaga parang ako, parang feeling ko na ang superior ko na natututunan nyo dyan. private Oo, ka. parang ganun ang iniisip ko. Lo and behold, biglang talagang totoong 360 no? bilog ang mundo. Naranasan ko talaga lahat. Nagkaroon ako ng matinding appreciation para sa mga nagkaroon ng dumadanas ng ganong klaseng pagsubok. Kasi hindi ko akalain na mangyayari nandito pa rin naman yung kinalakihan ko na na gawi. Pero alam ko na kung paano ang buhay. So, nung naging financially challenged kayo, dun na, wala ka ng choice, naging breadwinner ka na sa inyong family. Kasi panganay ka. Panganay kasi ilang ako. magkakapatid? 5 kami. Tapos yung sumunod sa akin, 21 ako nung nawala ang tatay namin eh. He passed 41 lang. Sorry to hear. So, matapos kong ngayon naalala ko na. Matapos kong galing ako ng interview. Matapos kong ikwento sa tatay ko na ano nangyari sa interview mo? Okay lang naman daw, pero hindi naman ako sinabi kung tanggap na ako, hindi. Sige, matulog ka na. After nun, wala pang ilang mga minuto, sumisigaw na yung nanay ko kasi inatake na siya. So, naramdaman niya na okay na ako. May scoring tayo. Usually ako may scoring. Siyempre, kwento ng buhay mo to, Kevin. So, ayun. Pagkatapos na nagsunod-sunod na yung mga kung ano-anong klaseng mga trabaho na pinasok ko, isinet aside ko at hindi to naging madali kasi considering na lumalaki ako na ako. Alam mo yung pakiramdam na ako lang. So, inuna ko muna kami. Sila actually, hindi kami. Sila. Tagal yun. Siguro mga 10 taon din na nalimutan ko talaga kung anong gusto ko. Pati yung kumpiyansa ko sa sarili ko bilang musiko, hindi nga ako kumakanta for a living eh. Kumbaga, side job ko siya. Ano yung mga ginawa mo? Anong trabaho yung mga pinasukan mo? Kung hindi ka muna naging musikero? Nagbarista ako. Kasi yung nagteatro ako nung kabataan ko, pero hindi kasi enough yung kinikita ko para bumuhay ng pamilya. So sabi ko, hindi practical to. So, hindi Kaya siguro, yung tatay ko held on to his life kahit nahihirapan na siya. Kasi alam niya na kapag nawala siya, kawawa kaming lahat. Kahit alam naman niyang wala na siyang nai-contribute kung tutuusin kami ng kumikilos for him. Pero yun, nag-call center agent ako, nagbarista ako. Yung mga bagay na ayaw akong gawin nun, na bigla, wala eh. Gagawin mo talaga eh. Hindi ka pa pwedeng mag-inarte. Kung hindi, ang daming nakasandal. So, yun yung nangyari. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.